Mainit na balita. Kung yan bang pamahalaan at mga opisyalis nito upang lamang na mawala ang jurisdiction ng hukuman, hahayaan natin na ilabas sa bansa ang isang mamamayang Pilipino para lamang mawala ng jurisdiction ang hukuman. Sabi po namin na hindi maaari yan. Otherwise, kung papayagan natin yan, palagi nilang gagawin yan. Ito ang nakakagulat na balita ngayon sa mundo ng politika. Oral argument para sa petisyong writ of habeas corpus dininig na ng Korte Suprema. Problema ng palasyo, lalo pa yatang nadagdagan. Tuluyan na ngang kinumpirma ng kataas-taasang hukuman na natanggap na nila ang petisyong writ of habeas corpus kaugnay sa di umano'y illegal na pagkakadakip kay dating Pangulong Duterte. Kasabay nga rin ito ay inaasahan na magtatakda ang korte ng oral argument para sa petisyong ito sa mga darating na araw. Ayon nga din sa Presidential Chief Legal Counsel ni FPRRD na si Attorney Salvador Panelo na ang gagawing oral argument ay siyang magbibigay daan para matukoy ng korte ang mga importanteng legal issues kaugnay sa petisyon upang mas lalong maintindihan ng publiko lalo pat marami ang interesado sa kasong ito. Kabilang din sa hinihiling nilang matalakay ay ang tanong patungkol nga sa di umano'y pag-iwas sa pananagutan ng ehekutibo sa writ of habeas corpus ng Korte Suprema kung ang individual katulad na lamang ni dating Pangulong Duterte ay nasa labas na ng bansa at di umano ay wala na daw jurisdiction ang korte katulad ng pinapalusot ng administrasyon. Ayon nga kay Attorney Panelo na kung ito ay isasantabi lamang ay maaaring magdulot ng isang delikadong batayan para sa mga posible pang mangyari sa hinaharap sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Mabuti naman at dalawa na silang nasa legal team. Pero sa totoo lang, hindi mo kailangan ng mga big shots na abogado dahil napakasimple ng kaso ng Presidente Duterte. Nag-uusapan lang dyan, may jurisdiction ba? Wala. Kahit saan mo tingnan, talagang walang jurisdiction. Magsabatas dito sa atin, magsabatas sa kanila, talagang wala. Kaya para sa akin, madali lang ang kaso ni dating Presidente Duterte. Magiging problema lang kung yung ICC ay magiging patas. Kasi may problema talaga sila sa kanilang reputasyon. At baka para ipakita nila na sila ay buhay na buhay at hindi sira ang reputasyon nila. Ang marami na nag-aaklasan sa kanila at may problema pa sila sa kaso ng kanilang special prosecutor. Baka pagpilitan nila na may jurisdiction at baka alam mo na kung para ipakita na yung kanilang gilas wala, lalabagin nila kung ano mang batas meron dyan. Kasi nga, may nga nabalitaan niya tayo na yung para ibalik daw ang reputasyon ng ICC, gagawin daw nila yung tamang paghusga kay former President Rodrigo Duterte na tinawanan naman na maraming natin sa mga kababayan. Samantala, attorney, sa oral argument sa habeas corpus po, natanggap na po ng Supreme Court. Ito po yung kinumpirma ng Korte Suprema na natanggap na nito ang petisyon hinggil sa kahilingan ng mga petitioner na magkaroon ng oral argument para sa habeas corpus petition na isinampa para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang mosyong ito ay inihain ni Kitty Duterte noong Lunes, Abril 7. Ayon sa petitioner, mahalaga ang oral argument upang masusing mapag-usapan at mabigyan linaw ang isyung legal at constitutional na may kinalaman sa pag-aresto sa dating Pangulo at ang pagpapadala ng gobyerno sa kanya sa The Hague, Netherlands. Iminungkahi ni Kitty Duterte na isa sa mga pangunahing issue sa oral argument ay kung nilabag o hindi ang mga constitutional rights ni Pangulong Rodrigo Duterte sa mga hakbang na isinagawa ng gobyerno laban sa kanya. Gayon din, tatalakayin ang kung may jurisdiction ang International Criminal Court o ICC na dinggin ang mga kasong crimes against humanity na inihain laban sa dating Pangulo na di umano'y nagawa nito noong siya ay miyembro pa ng ICC ang Pilipinas. Ang mga petitioner ay nais ding mabigyan ng linaw kung labag sa batas ang pakikipagtulungan ng Administrasyong Marcos sa ICC. Isa pa sa mga itinatanong ay kung ang petisyon ay moot o walang bisa, gaya ng pahayag ng Department of Justice sa pamamagitan ng oral argument.
layunin ng mga petitioner na magkaroon ng mas malinaw na interpretasyon sa mga magkakasalungat na pananaw at posisyon ng mga petitioner at respondents kaugnay ng habeas corpus petition. Ayan po, Attorney Sal, ano po masasabi natin dito na natanggap na po ito ng Supreme Court? Kami po ang naghain ng petisyon na yan, representing Kitty Duterte. Ako at ang aking anak na abogadong si Attorney Paulo at yung kanyang associate na si Carlo Inigo Soriano. Yan po ay inihain namin sa Korte Suprema, tumihingi kami ng oral arguments. Sapagkat maraming bagay ang dapat na matalakay. Unang-una, gusto naming talakayin ang tungkol sa jurisdiction ng Korte Suprema. Sapagkat maraming nagsasabi na ito ay wala ng jurisdiction dahil wala na ang Pangulong Duterte nito. Sinasabi nila na ito yung moot at sinasabi namin hindi maaaring maging moot yan. Sapagkat ang pinag-uusapan dito ay yung illegal na akto, illegal na hakbangin na ginawa ng gobyerno at ng kanyang mga opisyalis sa pag-arestong illegal, pagdetining illegal at pagdukot at pagdala sa Hague ICC na walang kagustuhan ng dating Presidente Duterte. Dapat, kung yan bang pamahalaan at mga opisyalis ito upang lamang na mawala ang jurisdiction ng hukuman, eh hahayaan natin na ilabas sa bansa ang isang mamamayang Pilipino para lamang mawala ng jurisdiction ang hukuman. Eh sabi po namin na hindi maaari yan. Otherwise, kung papayagan natin yan, palagi nilang gagawin yan. At bibigyan mo ng reward, gantimpala itong mga lumabag sa batas sa pamamagitan lamang ng pag-alis ng isang mamamayan, pag-dukot sa kanila at itatapon mo sa ibang bansa. Maraming pag-uusapan dito sapagkat kahit na nasabihin mong kung ang desisyon man ay moot and academic, eh sabi po natin, marami na rin desisyon ng Korte Suprema na kahit moot and academic ang isang petisyon. Ito po ay pinakikialaman ng Korte Suprema. Lalong-lalo na kung ang pinag-uusapan ay yung transcendental importance. Ibig sabihin, mabigat ang usapin at kailangang ma-resolve upang ang mga miyembro ng Philippine Bar o mga abogado ng juridikatura at ng publiko ay mabigyan ng giya kung ano ba. Kaya kami po ay nakikiusap sa Korte Suprema na kung maaari ay i-schedule ang oral arguments upang mas mabigyan ng liwanag yung pong mga argumento namin na inihain namin in behalf of Veronica Kitty Duterte. Ayan. Pong Hungary, isa po to sa mga tinatawag natin, kasi European to, no? Isa po to sa mga tinatawag nating unang bumuo nitong ICC na to. Eh, ang lakas po ng impact. Yung impact po nito, kasi original member ng ICC, itong Hungary, tapos sa Europe siya nakabase, eh malakas po ang impact. Tsaka yung mga sinabi niyang dahilan, no? Kung bakit. Yung sinabi niya pong dahilan kung bakit sila kumalas na, yung Hungary. Teka, tignan natin yung tignan po natin yung pangalan nung leader nila. Wala, nawala. Ito po si Viktor Orbán na Hungarian Prime Minister. Ay kumalas na po ang ikinalas na niya yung kanyang bansa dito po sa pagiging kasapi ng ICC. Ano po katwiran nito kasabay po to ng pagdalaw ng Israeli Prime Minister, no? Alam niyo naman po,
Sa totoo lang po, yung Israeli Prime Minister po ay meron pong warrant of arrest din dito po sa ating ICC, katulad po ni Tatay Digong. Pareho po silang may warrant of arrest dito sa ICC. Ito po si Orbán po, ang Prime Minister po ng Hungary, ay kumalas na po katulad po ni Tatay Digong, at halos pareho po sila ng katwiran, no? Sabi po ni Viktor Orbán, "This is no longer an impartial court, a rule of law court, but rather a political court. This very important court has been diminished to a political tool and Hungary wishes to play no role in it." So ayaw po maging kasangkapan ng bansang Hungary dito po sa ICC na tinatawag nila na naging political court na po, no? Masyado na po na politika. Yung original na intention po ng ICC ay na magkaroon po ng international court para po malitis yung mga lumabag talaga, yung mga totoong lumabag sa mga international na batas, no? Humanitarian law. Hindi po eh. Lalo na po, eto na siguro, nasagad na sila kay Tatay Digong dahil totally, no? Ito po ay diskarte. Okay, sa madaling salita po, ito pong si Orbán at iba pa pong mga leader ay nakita na po yung tunay na papel nito, no? Ginagamit na lang po to sa mga kalaban, no? Yung pong ICC ay ginagamit na lang po siyang political tool para po eliminate yung mga kalaban sa politika na mga sinasaniban nilang yung mga siguro yung mga nagbibigay. Ano ba namang kinalaman nila sa katulad ng Pilipinas, no? Pero kung wala na po eh, kasi kinidnap po si Tatay Digong, dapat yun kumparaan po ng paghuli para iharap. Ano po ang moral ascendancy ng ICC na litisin yung tao sa humanitarian sa kasong paglabag sa international humanitarian law o yung crime against humanity kung siya mismo ay hindi nabibigyan ng tamang yung sa rule of law, no? O yung hindi po pinadaan, no, sa korte yung panghuhuli, no? Kaya pag tinuloy-tuloy po nila yan, lalo pong mapapahiya yung ICC. Ganyan na nga po tinitignan na maraming bansa yung ICC, na ito po ay isang kangaroo court, ito po ay isang political court na wala na po yung rule of law, no? Tapos ito po, kinidnap si Tatay Digong, lilitisin nyo. Hindi nyo man lang samantalang pinahayag na po na yan po yung dahilan, no, kung bakit nariyan si Tatay Digong sa inyong kulungan. Okay.